ito pa. Sinangayuna ng dalawang dating hukom ng Korte Suprema ang desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi ituloy ang gentleman's agreement sa pagitan. Tingnan mo, naging issue na ngayon yung gentleman's agreement. Gentleman's agreement na naging issue ngayon. Ni Chinese President Xi Jinping at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay pa rin niya ng issue sa West Philippine Sea. Nakatutok sina Chino Gaston at Ivan Mayrina. Sa sunod-sunod na agresibo, iligal at delikado aksyon ng China sa West Philippine Sea, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Habang piniplay natin ito, habang piniplay natin ito po yung galing dun sa article na pinakita natin kanina na galing sa panahon ni Pinoy. Ayan. We will not violate. Ito po yun. Ayan. Nakita nyo? Inilakihan ko lang. Para malaman ninyo na Justice Carpio na hindi ho panahon ni Duterte yan. Tinuloy lang ni Pangulong Duterte yan. Panahon niya ng amo niyong si Pinoy. Umayos kayo. Sa isang pahayag ng Huwebes Santo, may mga ipatutupad na countermeasure ang Pilipinas, tulad ng Executive Order No. 57. This is part and parcel of the responses and countermeasures that the President has directed. Kasi marami sa ating mga kababayan, akala nila yung counter-response natin or measures natin ay purely military. Hindi po, no? The measures cover multi-dimensions. Ayon sa tagapagsalita ng National Security Council na si Jonathan Malaya, kasama sa countermeasure mga gagawing aksyon sa West Philippine Sea ang pagpapatibay ng military defense capabilities. Kasama rin daw dito ang maritime domain awareness at pagpapalakas ng National Maritime Council at paghahanap ng solusyon sa pamagitan ng diplomasya at pakikipag-usap. Sa EO57 ng National Maritime Council, kapalit ang dating National Coast Watch Council, nabubuo ng mga polisiya, mangunguna sa koordinasyon at magre-rekomenda sa Pangulo kaugnay ng maritime domain awareness at security. Saklaw rin ito ang... Bakit hindi na lang media mag-recommend kung anong gagawin? Anyway, galing-galingan naman yung mga media lahat ng maritime territory ng Pilipinas mula Luzon hanggang Mindanao. Ang China nanindigan na kahit ano pang polisiya o kautusan ang ilabas ng Pilipinas, walaan nila ito magiging epekto sa kanilang sovereignty at maritime rights. Kita nyo yung claim ng China. Sa kanila yun. Kaya hindi pwedeng i-insist natin yung i-easy natin. Kasi nga, part yun ng China, kanila. Sa atin, ganon din tayo. Yun din ang inaano natin, atin yun. Disputed dyan. Wala pang international body na nagsasabing yaan ay sa atin. Wala. Ipakita nyo sa akin. Magbabago tayo ng statement. Sa tingin ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, kung gusto raw ng Pilipinas na matigil na. Yan. Maganda yan. Paulit-ulit natin yan. Yan yung part na aping-api tayo. Ipaulit-ulit natin yan. Okay? Ulit-ulit, GMA. Yan naman ang goal nyo Ang panggigipit ng China sa loob mismo ng ating exclusive economic zone, mas dapat pagtuunan ng pansin ang pagbabalakas ng kakayahang militar ng bansa. Countries that failed to strengthen, to develop a credible self-defense force were eventually erased from the map. Kukunin lahat yan. The 9-dash line will become the national boundary of China. We are preparing. There is no free lunch here. Sabi ni Carpio, dehado ang Pilipinas sa gentleman's agreement raw sa pagitan ni dating Pangulong Duterte at Chinese President Xi Jinping. Nauna... ayan na meron na agreement tayong pinapakita. Para... ito, sandali liitan natin ito. Wait lang. Liitan natin. Kayo liitan natin ito. Tapos, lakihan natin ito. Para malaman ninyo na hindi galing yan kay Pangulong Duterte lang. Basa-basa rin ng news. Nang sinabi ng dating tagapagsalita ni Duterte na si Attorney Harry Roque na nagkasundo ang dalawang leader pag-upo pa lang sa pwesto ni Duterte noong 2016 na wala dapat gagawin ng Pilipinas sa pag-aayos sa BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal. Sabi rin ng NSC, kung meron man daw talagang kasunduan, binabawi na ito ng Pangulo.
Sang-ayon sina Carpio at dating Supreme Court Justice at Solicitor General Francis Hardilesa na tamang hindi ituloy ni Marcos ang agreement na ito. We fell into the trap of China. I don't think that he was even misled because it's very clear. If you don't repair it, lulubog yun. We will not have any presence anymore. Ang presidente, ang tinatawag Sir, sa inyo na po nanggaling. Kung walang repair na naganap doon, lumubog yun. So, yung gentleman's agreement ni Pangulong Duterte na pagkain at ulam lang ang dadalhin doon at tubig, sa tingin ninyo wala tayong nadala? Eh kung hindi tayo tinadala yun, lumubog na yun. Galing sa inyo yun, di galing sa amin. Galing sa sarili mong bibig, kagalang-galang na hukom, na kung hindi natin ko-construct yun, lulubog yun. O bakit hindi lumubog nung panahon ni Duterte? Kasi may pako sa kanin. tawag na Chief Architect of Foreign Policy. Maaari niyang sabihin yon. Another president can have another view. Pero sa tingin daw ni Roque, mas delikado kung di itutuloy ang gentleman's agreement. Lang aking fearless prediction, kung magpapatuloy siya sa kanyang direksyon, mawawala rin sa atin ang ayungin gaya ng Scarborough. Pag ituloy natin yan, talagang lulubog yung BRP Sierra Madre. Saan tayo ngayon pupulutin? Wala na tayong outpost doon. That's why... Kaya nga, So, lumubog na dapat sana nung 6 na taon. Kasi minsan, alam nyo, eto lang sana walang nakikinig na China dito, pag mga China. Minsan kasi hindi mo na kailangan sabihin eh. Di ba? Alam mo, minsan, sa negosasyon, when you are trying to negotiate something, di ba? I mean, you negotiate. The point of negotiation is you win. Di ba? Ibig sabihin, you are trying to negotiate something. So, dapat maipanalo mo yun. Ma-convince mo yung kausap mo doon sa gusto mo mangyari. Ano ba gusto mangyari ng Pilipinas? Ma-survive yung Sierra Madre na yan. Di ba? Yung BRP Sierra Madre na yan, ma-survive. So, ganun ang ginawa ni Pangulong Duterte. Relax ka lang, Xi Jinping. Kain ka lang na siomay. Tsaka ng siopaw. Relax lang. Ha? Ang dadalhin lang namin doon, mga chapsuy, mga kikiam, tsaka syempre, bonggang-bonggang isang balding rice. Alam mo naman, ang mga Pilipino mahilig sa rice. Pero siguro, tama. Sama yung sinabi ni Roque. Binisto naman na ni Roque. Bistoy na rin natin. May malamang, doon sa mga pagkain na yun, doon sa mga isda na yun, na dinala doon sa may mga laganan ng mga yelo, ay meron ng mga martilyo dyan, may mga kahoy-kahoy na dyan, o baka meron pang panghinang, o ay nabibili sa Shopee, yung pag itinapal mo na natatanggal yung tagas, yung Scotch tape na ganon. Di ba? Malamang may ganun dun eh. Pag nakita, ano yung ano na yan? Parang pambalot na yan. Tikoy lang po yan. Pero nailusot na. Kaya nga hindi lumubog eh. Di ba? Jojo Hugo, salamat po. Salamat, thank you. Yan ang sabi niya sa mga opinion ng Banateros, madaling maintindihan ng masa. Yan ang ating goal dito sa Banateros. We should repair and we have the right to repair kasi we are the coastal state and that is the EEZ of the Philippines. Dahil daw sa EEZ yan, kaya tayo, may karapatan daw tayo. Sir, wala ho tayong karapatang magtayo. EEZ po yan. Ngayon, may disputed pa ho yan. May claim din ng ibang bansa dyan. Pare-pareho tayo may disputed ho dyan. Ay, nako, sir. Oh, nako. Anyway, ito naman. Si Marcos, pakinggan naman natin tong kapatid niya. Mismong ang presidential ito. sister na si Senator Amy Marcos ang nagpahayag ng pangamba sa inilabas na Executive Order 57 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na layong palakasin ang seguridad sa West Philippine Sea. Partikular na tinukoy ng senadora ang Section 7 na nag-ootorisa sa National Maritime Center na tumanggap ng mga donasyon, kontribusyon o regalo. Ito yung sa issue ng
Ang ganda ng point out ni Amy Marcos dito ha. In fairness sa kanya ha. Senator Amy ha, in fairness sa'yo, I like this. Hindi kasi pinoint out niya dito. Di ba yung sinasabi doon sa Coast Guard na kesyo may Chinese na mga tumutulong or something like that. Tapos kinulayan na naman nila. Sa panahon ni Duterte nangyari yan eh. Eh ipatawag yan. Sabi ni nung matandang aswang doon sa kamera. Yung aswang na babae doon, yung ano ba ito? Yung mangkukulam doon sa kamera. Sabi, ipatawag dapat sa Senado yan at para magkaroon ng hearing tungkol dyan. Kasi bakit nagkaroon ng mga Chinese dyan sa Coast Guard? Sabi naman ito ni Amy, sandali. Yung itong mga to, hindi naman ito mga reservists. Ito hindi, ito yung mga nagbibigay lang, nagdo-donate. Ang tanong, wala ba sa batas yan? Sagot niya ni Amy, itong Section 7, authority to accept assistance and or donation. Pag sinabing and or, alam nyo na. Ibig sabihin, pwedeng assistance o di kaya donation. Or, pwedeng assistance at donation. The National Maritime Center is hereby authorized to accept donations, contributions, grant. Ano to? Bequest ba yan? Bequest o request? Basta, or give from domestic or foreign sources for purpose relevant to their mandates and functions subject to existing laws, rules, and regulations. Ano sabi? The National Maritime, domestic or foreign source pwedeng tumanggap. Mula sa domestic at foreign sources na naaayon sa batas at regulasyon para sa pagtupad sa kanilang mandato. Para kay Senator Marcos na chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations, maaaring magamit ito sa panghihimasok ng mga dayuhan sa issue ng West Philippine Sea. Dagdag ng senadora, solusyon para sa kapayapaan ng kailangan mula sa mga bansang nagsasabing tunay silang kaalyado ng Pilipinas para mapigilan ng panibagong sigalot. Giit pa ni Senator Marcos, dapat manaigang kalmadong pag-iisip, mahinahong pananalita at kalkuladong mga desisyon sa pagtugon sa issue. At nagsisimulaan niya ito sa maayos na pakikipag-usap sa China at iba pang claimant countries sa West Philippine Sea. Payo ng presidential sister, huwag magpadalos-dalos at basag ulo para maprotektahan ang kapakanan ng mga Pilipino. Hindi, gusto namin padalos-dalos eh. Gusto namin yung barumbado eh. Di ba pwede away kung away? Gera kung gera. Matapang kami. Atapang atao, hindi urong. Di ba pwedeng ganun? Fatima, salamat po Joel Villanueva, naghain naman ng resolusyon na nagpapahayag ng mariing pagkondena ng Senado sa patuloy na agresyon, pangaharas at delikadong aksyon ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia sa West Philippine Sea. Nakasaad sa resolusyon na bagaman suportado ng Senado ang direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na tumugon kontra sa patuloy na agresyon ng China sa West Philippine Sea, hinihimok pa rin ito ang ilang ahensya ng gobyerno na gawin ang lahat ng legal at diplomatikong pamamaraan para mahinto na ang agresyon ng China sa West Philippine Sea at mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Si Senate Deputy Minority Leader Rizzo Hontiveros hindi naman na nagulat sa umano'y gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China kaugnay ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Para sa senadora, kilala naman ng dating Pangulo na inuuna umano ang relasyon sa China kaysa sa national interest ng Pilipinas. Wow, Hontiveros! Inuuna daw ni Duterte ang China bago ang ating sarili, ang ating bansa. Ito lang, simpleng-simple lang, Hontiveros. Kailan mas maraming magulo? Nung panahon ni Duterte o panahon ninyo ngayon? Kasama ka na nga sa administrasyon ngayon eh. Hindi ko nga alam ba't tinawag kang oposisyon. Totoo, saan ho ba talagang may pag-focus pa doon sa pagkamay? Hindi di ba tanungin ko kayo, saan mas nagsiserve ang interest ng Pilipinas? Dati malaya tayo nakakangista dyan. Minsan-minsan lang tayo taboyin, di ba? Itaboy. Pero mas malaya tayo nakakangisda, mas malaya tayo nakakapunta dyan. Nagkaroon nga ng 25 na
papakita ko nga ho sa inyo, baka hindi kayo maniwala doon sa 25 kasi sinabi ho yan ni Sas. Actually, bago ho niya sinabi yan, kaya ako nalaman na 3 lang kasi kinuwento niya na sa akin. Tinanong ko kasi, alam naman ako mahilig magtanong. Ito, papakita ko lang ito. Hindi pala 25, Ito, pakita lang natin. Sana yun? Ito, ayan. Nung panahon ni, 28 resupply mission. Ayan, Ilan lang ang napigilan. Di ba? Ilan lang. Ang tanong ngayon, ngayon ba, ilan yung talagang na masasabi nating naantala? Kasi nga po, ang interes natin napaka-importante, inuuna. Si Pangulong Duterte, kasi ang sinasabi ng mga kalaban, ano ka ba? Pro-China ka ba? Hindi ko kami pro-China. Hindi rin kami pro-America. Kayo puro kayo pro-America Kami po'y pro-Pilipino. Ayaw namin na makawawa ang mga Pilipino doon. Ayaw namin silang itulak sa kapahamakan. Alam naman po natin na disgrasya ang mangyayari. Kung sakasakali, disgrasya ang mangyayari sa Pilipinas. Di ba ho? Ganun ang mangyayari. Bakit po natin pinagpipilitan? Pwede naman ho tayong makiusap na maayos. Pwede ho tayong ayusan muna. Yan yung sinasabi, huwag gamitin ng basag ulo, sabi nga ni Senator Amy. Huwag gamitin ng basag ulo para tayong mga sanggano. Porket mga bangag. Hindi ako sure, Kaya para tayong basag ulo lagi. Alam mo ito, bibigyan ko kayo, ito, sana, hindi pa tayo magtatapos, pero napaka-importante nito. Isang halimbawa sa New Testament na muntik-muntikan na po na magera ang eastern part ng Israel. Kasi ganito nangyari. Okay, ipapaliwanag ko lang natin dito sa apaka-importante nito para maintindihan nyo. Sa Joshua 22 ng Old Testament. Pagkatapos, sigurado ako sa Netflix marami nakapanood nung istorya ni Moises, di ba? Pinaghirapan ni Moises na mailabas mula sa Ehipto ang Israel at para makapunta doon sa Promised Land. Maraming pangyayaring malupit. At ang nakapunta po doon, hindi po nakasama na si Moises, nakapunta na po yung Israel doon. At dahil doon sa Israel na yon, inoccupy na nila yung Promised Land. Dito sa 22, sinamo ni Joshua, siya na ang pinaka-leader dito noon ang Reubenites, ang Gadites, and the half tribe of Manasseh. Okay, yung RGM. Reubenites, Gadites, and Gadites o Gadites o Manasseh. RGM. Sinamo niya, pinatawag niya. You have done all that Moses, the servant of the Lord, commanded you, and you have obeyed me in everything I commanded you. Pero may problema. Bakit kayo nagtayo ng altar? Yan ang problema. Nagtayo sila ng altar doon sa ibinigay sa kanilang parte sa may east of Israel. Sabi nga niya dito, but be very careful to keep the commandment of the Lord that Moses, the servant of the Lord, or else paparusahan sila. Okay? So, verse 9. Etong RGM left Israel at nagpunta na sila doon sa lugar na inilagay sila. Napunta sila dito sa Geliot, near the Jordan of the land of Canaan. And they build an altar na pinagbabawal. Ayaw ni Moises. Sinabi niya yun, din daw ang commandment ng Panginoon. Kaya nga magtatayo lang ng isang altar sa Israel. Huwag kayo magtayo dyan. Nagtayo itong RGM. At ang sabi, dahil dyan, gegirahin namin kayo. Sabi ni Joshua, naku po, ayan na.
Ayan, we have built our own. Ito, okay? Dahil dyan, sinabi ngayon nila Joshua na dahil sa ginawa mo nyong yan, mapaparusahan kayo. Dahil marami nang nag-commit ng mga hindi sumunod sa commandment na ibinigay ni Moises at pinarusahan. Alam mo kung ano maganda dito? Ano moral lesson dito? Pinuntahan nila yung itong RGM, pinuntahan nila. Kinausap muna nila bago nila ginera. Kung mapapansin niyo dito, merong mga ilang nagsasabing, girahin na natin yan, girahin na natin. Hindi sila sumusunod sa Diyos, ganyan-ganyan. May mga nagsasalita ng ganyan. Buti ang ginawa, instead na ginera kagad, pinuntahan nila at kinausap nila. Ngayon, nagpaliwanag itong RGM na to at ang dahilan kung bakit, basahin nyo na lang i-summarize ko na kung bakit sila na nagtayo ng altar. Kasi, ito yung west, ito yung east, merong river sa gitna. Para pumunta pa itong mga RGM dito sa kabila, na dito yung altar. Kesa na pumunta pa sila dyan, nagtayo lang sila ng altar dito, not to offer, kasi yun ang sinasabi ng commandments. Huwag kayo mag-o-offer sa altar, kailangan dito lang sa kaliwa, halimbawa. Okay? Ang sabi nila, hindi naman po kami nagtayo ng altar dyan para mag-offer. Nagtayo kami ng altar dyan, just a reminder to us that we are part of Israel. That we are part ng tao ng Diyos. Hindi kami nagtayo dyan ng altar at dyan kami mag-o-offer. Sa madaling salita ho, to make the long story short, nag-usap sila. Dahil sa nag-usap sila, hindi nagera yung RGM. At lalong lumawak ang Israel. Kasi imantakin mo kung ginera nila yung kabila nitong pinaka-main, maraming nag-o-occupy dyan Kasi noon, gerahan talaga noon kung sino mag-o-occupy ng mga lugar. Kung ginera nila to, malamang nawala sa kanila to. Nagigets nyo? Pero anong ginawa ng Israel? Yung pinaka-pamumuno nila, kinausap nila, pinagpaliwanag, bakit kayo nagtayo ng altar na alam nyong pinagbabawal? Ang sagot nila, hindi naman kami nagtayo ng altar para diyan kami sasamba. Ito'y reminder lamang sa amin. Hindi kami mag-o-offer dyan ng sacrifices, hindi namin gagawin yan. Nagtayo lang kami dito para pag nakikita ng mga generation after us, they will be reminded that we are part of God's people. That we are part of Israel. Kasi nga, tandaan ninyo, walang cellphone nun. Lalo namang walang landline o television nun. Para magkaroon ka ng division sa gitna na island, maraming mangyari dito na hindi mo na malalaman dito. So baka ang iniisip ng mga leader nitong RGM, baka makakalimot yung mga susunod na henerasyon na we have one God, that's the God of Abraham and Isaac and Jacob. Kaya sila nagtayo ng altar. Not to worship, just a reminder. Buti nag-usap sila. Mantakin mo hindi sila nag-usap. Nagpadala ng barko at ginera na lang bigla. Hindi, isipin niyo yun Kaya napaka-importante sa buhay ng tao yung communication. Maraming, kaya nga sabi nga nila maraming napapahamak dahil sa salitang assuming. Seryoso to. Wala akong pinatatamaan. Sa bawat relasyon, pag ikaw nag-assume na pinagchichismisan ata ako nung kapitbahay ko. Pag napraning ka, yung kaibigan ko pinagchichismisan siguro ako. In-assume mo na kagad assume ka na ng assume. Siguro, sabi siguro. Walang mangyayari sa'yo. Marami nang nag-away dahil sa siguro. Ganon tayo sa China di ba? Siguro merong agreement si Duterte na tanggalin yung kaya ganyan.
Puro tayo siguro. Siguro kaya sila ano dyan kasi meron mga gold dyan, may tanso dyan. Siguro. Alam mo yun, bakit hindi tayo mag-usap? Upo nga, akala ko ba dati, di ba tandaan ninyo yung panahon nung unang salang ni Marcos, sabi niya, nagkausap na kami ni Xi Jinping, we have a number that we can talk to each other. Ba't di kayo mag-usap? Baka ganyan. Siguro may secret deal. Tapos yung mga tatanga namang mga vlogger, tulad ni si Mike Bitter. Dahil niyo si Mike Bitter? Si Sunshine? Ian Nabi, maraming salamat po Sir, officer sa Navy mga kapatid ko, nung panahon ni Duterte, helicopter ang gamit nila mag-resupply sa island including BRP Sierra Madre. 1 hour 45 minutes lang kailangan nila in total. PRD lang malakas. Bakit kaya yung barko na? Sabihan mo naman yung kapatid mo. Alam mo Sir Ian ba yan o ma'am? Sir Ian Navi, that's a very good point. Bakit hindi na lang helicopter? Manghiram sila kay Kibuloy. Diba? Sabi daw ni Diego Latigo daw yan. Dapat chopper na lang ang gamitin. Hindi. Alam mo Diego kasi, sa totoo lang, kasi kung chopper, mahirap basain yun. Hindi magiging kawawa tayo dun. Ang dating nun, tayo na nambubuli. Hindi yan ang kwento Ang kwento kailangan tayo kawawa. Di ba? Yun ang kwento Kung pwede nga lang magpadala ng bangkang papel dyan, gagawin natin yun. Diba? Kung pwede, magdala lang tayo ng bisagwan na bangka, gagawin natin yun. Kaya lang, walang pumapayag na Navy. Walang pumapayag na Coast Guard Sinubukan na yan Shh, sabi, shh, Kapitan, pumunta nga kayo doon, nakasagwan. Sama ng tingin ng kapitan doon sa commandant niya. Nilulungkong ba kami? Sabi ng mandant, hindi! Para mas kawawa kayo! Yung na lang, hindi ganun. Di ba, malalaki naman ng mga katawan nyo, mga kayo? So nakiusap ngayon yung kapitan, sabi ng kapitan. Sir, kahit yung luma na lang natin, yung dikahoy nating bangka. Basta naman di motor. Wag naman yung disagwan. Baka mamaya, 24 oras na kami kinain na kami ng mga pating bago pa kami babasa. Naisipin nyo mabuti yun Bakit hindi helicopter nga naman? Di ba? Wala ba tayong kunwari halimbawa na lang yung, di ba meron naman tayong mga dinosino na yung ship na pwede mag-land doon yung helicopter, yung parang sa Top Gun. Meron naman tayong ganun Alam ko nung panahon ni Duterte, meron tayong ganun Alam naman pinaghati-hatian na ng mga congressman ngayon yun. Kung sa akin yung yung helicopter, sa akin yung yung jet. Pwede yun tapos magano na lang tapos aalis na lang sila papunta doon, lalapit. Aircraft carrier. Sa bagay, hindi pwedeng bombahin ng tubig yun. Pag naka-helicopter, hindi aabot. Di ba, paano aabot yun ng tubig? Pilipinas, tama na drama nyo. Libat naman tayo, ibang issue. Pwede ba ibang issue naman ang pag-usapan natin? Ang issue naman yung excuse me. Issue naman natin yung pag-sign ng kontrata ni Nancy sa Sparkle. Updated ka ba Siyempre. Si Nancy ba naman yun
Alam niyo yun, hindi nyo alam, no? Matanda na kasi kayo. Anyway, ito. Iba naman ang pag-usapan natin. Ito, ha? Ito. Iba.